Alam mo ba na may isang kasanayan na kaya mong matutunan sa loob lang ng ilang minuto na makapagliligtas sa iyo ng pera, makapagbibigay buhay sa lumang damit at kahit makapagbukas ng bagong hilig o negosyo? Isang punit na tela na karaniwan itatapon na lang natin o babayaran pa natin ng iba para ayusin. Pero paano kung sabihin kung kaya mo itong gawin mismo gamit lang ang iyong sariling mga kamay, isang karayom at kaunting sinulid? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang mga sikreto ng mga profesional na mananahi, ang 5 pangunahing basic hand stitches na siyang pundasyon ng bawat proyekto sa pananahi. At iyan ang pag-aaralan natin ngayon. Magandang araw! Nandito ulit ako, si Teacher Lala. Sa video na ito, matututunan natin ang mga uri ng basic hand stitches. Bago tayo magsimula, alamin natin ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng video na ito, kaya mo nang makilala ang iba't ibang uri ng basic hand stitches at higit sa lahat, kaya mo na itong gawin mismo. Habang pinapanood ang video ito, isipin mo ang mga katanungan ito. Ano ba talaga ang mga basic hand stitches na pwede nating gamitin at bakit ito mahalagang matutunan? Sagutin natin ito habang tayo'y nagpapatuloy. Bago natin simulan ang aralin, gawin muna natin ito. Tignan mo ang suot mong damit ngayon. Tignan mo ang gilid ng collar, ng manggas, at ng laylayan o hem. Anong klaseng hand stitches kaya ang ginamit dito? Subukan mong iguhit o tandaan ang mga hand stitches na nakikita mo. Babalikan natin ito sa huli ng video. Ang stitching ay isang teknik sa pananahi na gumagamit ng stitches upang pagsamahin ang tela gamit ang karayom at sinulid. Ang iba't ibang stitches ay may kanya-kanyang gamit. May nagpapanatili sa tela na madaling mabanat, may nagpapatibay sa pagkakadikit ng tela. Bago matutunan ng iba't ibang hand stitches, kailangan muna nating malaman ang mga pangunahing hakbang sa hand sewing. Ang tamang karayom, pagtuhog nito, at pag-lock ng stitches. Una, pagpili ng tamang karayom. Ang mga karayom ay may iba't ibang laki. Ang manipis na karayom ay para sa manipis na tela. Ang makapal na karayom ay para sa makapal at mas matibay na tela. Palaging pumili ng tamang laki ng karayom para maiwasan ang pagkasira ng tela. Sunod, pagtuhog sa karayom. Ihagod ang sinulid sa maliit na butas o ay ng karayom. Maaaring maging mahirap ito lalo na kung gasgas ang dulo ng sinulid. Basain ang dulo ng sinulid o gupitin ng pahalang upang mas madaling makapasok sa karayom. Maaari ring gumamit ng needle threader. Panghuling hakbang, pag-lock sa stitches. I-slide ang karayom sa ilalim ng pinakamalapit na stitch sa likod ng tela. Gumawa ng loop pero huwag hilahin lahat. Ipasok ang karayom pabalik sa loop bago hilahin ng buo para gumawa ng knot. Para tuluyang masecure, itali ang thread sa knot at gupitin ang labis na sinulid. Narito ang mga basic hand stitches. Running stitch. Ang running stitch ay pinakasimpleng stitch na binubuo ng sunod-sunod na maliliit at pantay na tahi sa tela. Ginagamit sa pagdurugtong, pagkukumpuni, pansamantalang pagtatahi at paggawa ng simpleng disenyo sa tela. Lagyan ng sinulid ang karayom at buhulin ang dulo. Itulak ang karayom pataas mula sa likod ng tela. Panatilihing pantay ang mga stitches. Karaniwan ay kalahating sentimetro bawat isa. Ibalik ang karayom pababa sa tela. Ipagpatuloy ang pananahi sa parehong agwat. Sa pagtatapos ng inyong pagtatahi, huwag kalimutang i-secure ang sinulid sa likod ng inyong tela bago gupitin ang tirang sinulid.
Backstitch. Ang backstitch ay baliktahing sunod-sunod na tahi na pumupuo ng tuwid at matibay na linya at mas matibay ito kaysa sa running stitch. Ginagamit ito para mag-outline, magdagdag ng detalye sa embroidery at iba pa. Ang paraan ng pagtatahi ng backstitch, ilalabas natin ang karayom sa point A papuntang point B, tapos pabalik tayo ilalabas sa point C sa likod at ibabalik sa point B. Uulitin lang natin ito. Sa pagtatapos ng inyong pagtatahi, huwag kalimutang i-secure ang sinulid sa likod ng inyong tela bago guputin ang tirang sinulid. Chain stitch. Ang chain stitch ay bumubuo ng magkakakonektang mga loop o tila kadena. Ginagamit ito sa pag-outline ng disenyo, paggawa ng mga dekorasyon at iba pa. Narito ang paraan ng pagtatahi ng chain stitch. Ilabas ang karayom sa point A, ibalik ito sa point A habang dumadaan din sa point B. I-wrap ang sinulid mula kaliwa papuntang kanan para gumawa ng loop. Dumaan sa point B. Hilahin ang karayom para higpitan ng loop, ito ang unang chain stitch. Paulit-ulit lang natin gagawin ang paggawa ng loop hanggang mabuo ang buong kadena. Sa pagtatapos ng inyong pagtatahi, huwag kalimutang i-secure ang sinulid sa likod ng inyong tela bago gupitin ang tirang sinulid. Blanket stitch. Ang blanket stitch ay karaniwang ginagamit sa gilid ng tela o kumot. Ginagamit ito upang ayusin at palakasin ang gilid ng tela. Maiwasan ang paghimulmol at maaari rin bilang dekorasyon sa pagbuborda at paggawa ng disenyo. Narito ang paraan ng pagtatahi ng blanket stitch. Gumuhit muna tayo ng dalawang linya, ang top line at baseline. Ilabas ang karayom sa point A sa top line, ipasok diagonally sa point B sa baseline. Ilabas ang karayom sa point A sa top line, ipasok diagonally sa point B sa baseline, insert ng vertical sa point C sa top line, ilagay ang thread sa ilalim ng karayom. Hilahin ang karayom para higpitan ang stitch. Ipagpatuloy ang pattern, susundan natin ang pattern na tulad ng letrang T ng paulit-ulit. Sa pagtatapos ng inyong pagtatahi, huwag kalimutang i-secure ang sinulid sa likod ng inyong tela bago gupitin ang tirang sinulid. Ang cross-stitch ay gumagawa ng maliliit na X sa tela. Karaniwang ginagamit sa embroidery bilang dekorasyon. Sa pananahi, ginagamit din ito bilang standard na technique para sa laylayan o hems. Narito ang paraan ng pagtatahi ng cross-stitch. Ilabas natin ang karayom sa isang punto, dalhin diagonal at gawin ito paulit-ulit hanggang mabuo ang pattern na X.
Sa pagtatapos ng inyong pagtatahi, huwag kalimutang i-secure ang sinulid sa likod ng inyong tela bago gupitin ang tirang sinulid. Naalala mo pa ba ang tanong natin kanina tungkol sa iyong uniforme? Ngayon alam mo na ang iba't ibang hand stitches, subukan mo ulit tignan ang iyong damit. Kaya mo na bang kilalanin kung anong hand stitches ang ginamit sa kwelyo, manggas at laylayan? Tandaan, ang stitching ay isang sewing technique na gumagamit ng pundada o stitches para pagsamahin ang tela. Pumili ng tamang karayom at tela para sa iyong proyekto sa pananahi. Ang mga pangunahing stitches o pundada ay running stitch, back stitch, cross stitch, chain stitch at blanket stitch. Para sa pagsasanay, kilalanin at pangalanan ang mga hand stitches. Isulat ang sagot sa kahon na nasa ibaba ng larawan. Ngayon naman ay pagkakataon mo na para i-practice ang lahat ng natutunan mo. Kumuha ng karayom, sinulid at band paper size na tela. Gumawa ng stitch sampler. Gawin ang bawat isang hand stitches na ating pinag-aralan. Huwag kalimutang i-label ang bawat pundada o stitches gamit ang lapis. At isulat ang iyong pangalan bago mo ito ipasa. Narito ang rubric para sa pagmamarka. Sa pagtatapos ng ating aralin, sagutin ang katanungang, bakit mahalagang matutunan ang mga basic hand stitches? Dahil ang pananahi ay isang practical na kasanayan na makakatulong sa iyo sa pag-aayos ng damit, paggawa ng sariling disenyo at maging sa pagtitipid. Kung natutuwa ka sa aralin natin ngayon, mag-iwan ka ng comment kung anong hand stitches ang paborito mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga aralin sa pananahi. Salamat sa panonood at hanggang